Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 721 Paglilinis sa larangan ng digmaan, pangalawang update, mangyaring iboto ako. Nang marinig ito, halatang natigilan si Jingzi. Puntahan mo si Kayden, nakatingin din si Kayden sa kanya. At ang kanyang mga mata ay labis na umaasa, na parabang naghihintay na sabihin niya ang sulat. Ngunit si Jingzi ay napakatapat. Umiling siya at sinabing, hindi ako naniniwala. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang noo at sinabing, hoy, kung hindi mo ako pinaalalahan, halos nakalimutan ko. Hindi okay na pabalaykan ka ng ganito. Paano kung ikaw ano ang dapat kong gawin kung hindi ko nabayaran ang aking utang pagkatapos kong bumalik? Pagkasabi niyon, inabot niya ang kanyang mga braso, kumuha ng maliit na garapon ng gamot, at nagbuhos ng maitim na tableta. Ibuka mo ang iyong bibig. Oh! Ang mga salita ni Jingzi ay tila may magic power, o hindi namamalaya ni Kayden na dapat na siyang makinig sa kanya ngayon, at ibinuka niya ang kanyang bibig ng masunurin. Sa susunod na sandali, ang itim na tableta sa kamay ni Jingzi ay itinapon sa kanyang bibig, at pagkatapos ay hinampos niya ng malakas ang kanyang likod. Direktang nilunok ang tableta sa tiyan ni Kayden. President Jing, ano? Ito. Matapos makapasok ang mga tabletas sa kanyang tiyan, napagtanto ni Kayden na may mali at nagmamadaling nagtanong. Ito ay isang self-explosion pill. Self-explosion pill. Ano iyon? Mukhang bitter si Kayden. Bagamat hindi pa niya alam kung anong klaseng gamot iyon, narinig pa lang niya ang pangalan ng gamot ay marami na siyang naisip na iba't ibang bagay. Magandang bagay. May naramdaman ka bang pagbabago sa iyong katawan? Sa halip ay nagtanong si Jingzi nang hindi sumagot sa kanya. Mga pagbabago. Si Kayden ay maaaring ituring na isang martial arts practitioner. Nang maramdaman niya ito, naramdaman niyang parang may hiningang dumadaloy sa kanyang katawan, at lalo itong naging mabangis. Lalong namamagarin ang kanyang katawan, at gusto niyang maupo at ilabas iyon. Ang pakiramdam na kumalma ito. Parang marami akong hangin at sobrang tinapa ko. Tama. Ang self-explosion pills, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay maaaring makasira sa sarili ng mga tao. Siyempre, nangyayari ito nang hindi umiinom ng antidote, at ang hininga sa katawan ay lalakas at lalakas. At kung hindi siya ilalabas sa huli, ang kanyang buong katawan ay sasabog at mamamatay. Halos mapaiyak si Kayden nang marinig niyang sasabog siya at mamamatay. With a flop, diretso siyang lumuhod. Ang saya at kalungkutan ng buhay ay dumating masyadong mabilis, at siya lamang ang naging hari. Hindi sa banggitin ng init, hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para bumalik kay Kayden at maupo sa trono, at malapit na siyang mapahamak. Sobrang miserable. Mabilis siyang nagmakaawa, President Jing, pakibigay sa akin ang panlunas. Ipinapangako kong susundin ko ang utos ni Pangulong Jing sa lahat ng bagay at hindi na magdadalawang isip. Ngumiti si Jingzi at umiling, ikaw na mismo ang nagsabi, tanungin mo ako kung maniniwala ka o hindi. Ikaw, ibig sabihin siguradong hindi ka masyadong kumbinsido sa akin. Tutal ngayon lang tayo nagkita, at saglit lang tayong nag-usap. Hayaan mo, hindi ako naniniwala sa iyo, at hindi kita mabibigyan ng antidote. Siyempre, ngayon lang. Sinabi ni Kayden na may mapait na tingin, na nais niyang bigyan ang kanyang sarili ng malaking bibig, mura ka ba? Kung hindi ka masyadong nagsasalita, bakit ka kakain ng ganyan? Pagkatapos ay narinig kong sinabi ni Jingzi, kapag tapos na ang mga bagay, natural na ibibigay ko sa iyo ang panlunas. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala, pananatilihin kong kapakipakinabang ito para sa iyo, at hindi ko ito ibibigay sa iyo. At ang self-explosion pill na ito ay mabuti rin, dahil magagawa mo sa pamamagitan ng martial arts, maaari mong ayusin ang iyong hininga ng mag-isa. Kung inaayos mo ito ng maayos, hindi mo mapapabuti ang iyong presensya ng hininga, at hindi mo madirama ang iyong sarili. Sa huling pagsusuri, ang self-explosion pill ay hindi talaga nakakasira sa sarili, ngunit orihinal na pinino ng lumang yautong. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga taong may mababang kaharian. Kung magsasanay ka sa loob ng isang panahon at ang enerhiya ay nawala, ang epekto ng gamot ay mawawala at ang iyong kaharian ay mapapabuti. Para sa isang tulad ni Xu Jinping na hindi marunong sa martial arts, hanggat hindi niya ito binibigyan ng antidote o tinutulungan siyang ayusin ang kanyang paghinga, ang hininga ay mananatili sa kanyang katawan, at siya ay makakaramdam ng bloated at malapit ng sumabog sa lahat ng oras. Wala talaga akong ganitong pakiramdam tungkol kay Kayden, ngunit dahil sa mga preconceptions, kahit na pagbutihin niya ang kanyang kaharian, tiyak na mag-aalala siya na balang araw ay sasabog siya, kaya hindi siya magdadalawang isip. Hindi mahalaga kung gaano nag-aatubili si Kayden, dahil umiinom siya ng self-explosion pill, at walang intensyon si Jingzi na bigyan siya ng antidote, maaari lamang niyang hintayin ang tawag ni Jingzi. Kaya tiniyak niya kay Jingzi at hiniling kay Jingzi na makipag-ugnayan sa kanya ng maaga, at tiyak na tatapusin niya ang mga gawaing itinalaga ni Jingzi. Pagkatapos, pinangunahan ni Kayden ang mabibigat na regimen ng kabalyero na may mababang moral patungo kay Kayden.
Nang makita ang likod ng mabibigat na regimen ng kabalyero na palayo ng palayo, tuwang-tuwa pa rin si Jingzi. Ang layunin ng pagpunta sa Liangzhou sa pagkakataong ito ay tulungan si Liu Jinghong na turuan ng leksyon ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang upang hindi na sila manggahas na salakayin muli ang Liangzhou. Liu Jinghong ligtas kung masusundan siya pabalik sa Jingzhou. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang niya napigilan ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang sa pagsalakay sa Liangzhou sa hinaharap, ngunit nakuha rin niya ang mga ebidensya at pamamaraan upang ibagsak ang hari ng Jin. Masasabing magkapares ang magagandang bagay. Pagbalik ko mula sa labas, nakita ko si Guulin at ang kanyang mga opisyal at sundalo na naglilinis sa larangan ng digmaan. Nang pumayag si Jingzi na isulat si Guulin sa pahayagan, handa si Guulin na pamunuan ang kanyang mga tropa sa pakikipaglaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang niya nakatagpo ang anino ng Zhejiang Cavalry pagkaalis ng lungsod, na ikinadismaya niya. Kaya ngayon ay gusto niyang gawin ang lahat ng gawain, maging ang paglilinis sa larangan ng digmaan. Nang makita si Jingzi, agad siyang ngumiti at sinabing, talagang binuksan ni President Jing ang aking mga mata. Hinabol niya ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment at tumakas. Haha, General Guo, nagsumikap ka rin, ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay napakabigat na gawain. Kailangan mong pumasok, General Guo. Haha. Namula si Ji. Guulin, nagbigay ng awkward pero magalang na ngiti, at sinimulang punan ang mga butas. Sa oras na ito, ang lungsod ng Liangzhou ay napakasigla. Matapos linisin ng Jinghong Cavalry at ng mga opisyal at sundalo ang larangan ng digmaan, ang pinakamahalagang gawain na natitira ay ang itaboy ang mga yaks pabalik sa lungsod. Mabuti ang mga nabubuhay, ngunit ang mga namatay ay mas mahirap. 5 o 6 na tao ang kailangan para lumaban. Gumalaw. Umakyat si Jingzi sa pader ng lungsod at ngumiti kay Liu Jinghong, ikalimang kapatid na babae, maaari ka bang makatiyak ngayon? Tumango si Liu Jinghong at inabot para hawakan ang mukha ni Jingzi. Mukhang nakalimutan na niya ang Cold War kay Jingzi nitong mga araw na ito. Estado, o napatawad na niya si Jingzi. Ang aking Zier ay pa rin ang pinakamahusay. Ako ay nasa Liangzhou sa loob ng maraming taon, at kahit ang barbarian na pagsalakay sa kanlurang Xinjiang ay hindi pa ganap na niresolba. Isang beses lang dumating si Zier, at maging ang mabibigat na regimen ng kabalyero ay naitaboy. Pagkasabi niya nun, nagbago ang mukha niya. Puro pride. Ikalimang kapatid na babae, pagkatapos ng panahong ito, ang Liangzhou ay dapat magsimula ng isang panahon ng kawalan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Sa ganitong paraan, ang ikalimang kapatid na babae ay dapat malayang bumalik sa Jingzhou kasama ako, at maaari tayong magsama-sama sa ating mga lumang tahanan tulad ng ginawa natin noong tayo ay mga bata pa. Pakinggan ang kanyang sinabi habang nakaupo siya, si Liu Jinghong ay may pananabik din sa kanyang mukha, ngunit may liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Bahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo, kagat-kagat ang kanyang mga labi sa isang sulok kung saan hindi nakikita ni Jingzi, na parabang may ginawa siyang mahalagang desisyon. Ikalimang kapatid na babae. Nang makitang nanatiling tahimik si Liu Jinghong, muling tumawag si Jingzi na hindi alam kung ano ang iniisip niya. Well, okay. Malumanay na sagot ni Liu Jinghong. Sa oras na ito, natapos na ang inventaryo sa ilalim ng pader ng lungsod. Bumaba na tayo at tingnan natin. Mahinang sabi ni Liu Jinghong, at saka naglakad pababa sa pader ng lungsod kasama si Jingzi. Kabanata 722, pagkansela ng curfew, ikatlong update, mangyaring iboto ako. General, tapos na ang pagbibilang. Sa oras na ito, lumapit si Wang De at nagulat, may kabuuang 932 yak ang nasamsam, kabilang ang mga namatay at nasugatan sa mga pagsabog. Mayroong 385 malubhang yak sa kabuuan, at ang natitirang 547 yak ay normal maliban sa ilang maliliit na pinsala. Tumango si Liu Jinghong na may hindi maitagong pananabik sa kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, iutos na tipunin ang lahat ng mga magkakatay sa lungsod, hayaan silang pumunta sa perya sa templo, magtayo ng entablado, linisin ang lahat ng 385 yak, at magbigay ng 2 sa bawat sambahayan sa lungsod. 10 libra ng karne ng baka, 10 libra ng tubig. Hahayaan nating mabuhay ang mga tao ng isang magandang taon. Bagamat ang mga tao sa Liangzhou City ay maaaring makipagkalakalan sa Zhejiang o iba pang mga lungsod sa mga karaniwang araw, at may buong hanay ng mga handicraft at pagkain, ang karne ay hindi angkop para sa kanila. Ito ay medyo bihira para sa kanila. Sa tuwing sasapit ang Chinese New Year, kung nasa mabuting kalagayan ang pamilya, maghiwa na lang ng ilang kilo ng karne at magkaroon ng magandang bagong taon. Kung ang mga kondisyon ng pamilya ay mahirap, maaari nilang putulin ang kalahating kati at magluto ng isang malaking palayok ng sabaw, kasama ang buong pamilya na nagtitipon sa paligid, na maaaring ituring na pagdiriwang ng bagong taon. 10 araw na ang nakalipas mula noong 12 buwan ng lunar, at ang munting bagong taon ay mahigit 10 araw na lang. Sa oras na ito, ang bawat pamilya ay binibigyan ng 20 libra ng karne ng baka at imburnal, na talagang itinuturing na isang magandang taon.
Tuwang-tuwa rin si Wang De. Ang mga karne ng yak na ito ay mga trepeo at dapat na ayon sa teorya ay kabilang sa korte ng imperial. Noong una ay inakala niya na ibabalik ni Liu Jinghong ang ilan sa kanila sa Jingzhou, o itatago ang mga ito at ibebenta, at kukumpiskahin ang pera. Sinong mag-aakala na magiging ganito si Liu Jinghong? Matapang. Ang desisyong ito ay nangangahulugan na ang kanilang pamilya ay makakakuha din ng maraming karne ng baka. Ang kanyang anak ay sumisigaw ng karne ilang araw na ang nakalipas, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala. Sa oras na ito, sinabi muli ni Liu Jinghong, kung tungkol sa natitirang karne ng baka, ang kalahati nito ay patuyuan at gagawing beef jerky. Pagkatapos ay ipapamahagi ang ilan sa bawat kabalyero, at ang iba ay itatago para sa susunod na ani ng tagsibol o taglagas. Lumabas upang matugunan ang iyong pananabik. Ilabas ang kalahati at maglagay ng ilang higit pang mga kalan sa susunod na lutuan sa gitna ng lungsod. Ilang araw ang mga tao sa lungsod ay maaaring pumunta doon at kumain ng baka at uminom ng sopas ng baka, sabihin nating mayroong mga espiritu. Ang pag-inom ng mga espiritu at pagkain ng karne ng baka sa taglamig ay parang isang buhay na diwata para sa karamihan ng mga tao. Dahil ang isang yak ay napakabigat at nagbubunga ng maraming karne, kahit nabigyan ng 30 kilo ng karne ang bawat pamilya, yayaman pa rin sila sa huli. Ang alokasyon ni Liu Jinghong ay napakamakatwiran at nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa pinakamaraming lawak. Sa huli, hindi nakalimutan ni Liu Jinghong na sabihin, ang mga yak na iyon ay bahagyang nasugatan ay binigyan ng mabuting pangangalaga ng mga tao. Mayroon din kaming maraming bukas na lupain sa silangan sa labas ng Liangzhou City. Dati, dahil kakaunti ang mga baka sa lungsod, hindi namin ito mabubukis ng mga tao lamang. Maghintay hanggang tagsibol sa susunod na taon pagkatapos nito, dalhin ang lahat ng mga yaks na ito doon at hayaan ang mga magsasaka na bawiin ang pagkain. Paulit-ulit na tumanggo si Wang De pagkaraang marinig ito, ngunit hindi pa rin niya nakalimutang paalalahanan si Liu Jinghong, General, napakaraming yaks ang nasamsam sa pagkakataong ito. Kailangan pa ba itong ibigay sa korte? Kung hindi, kung iulat ito sa korte, ang isang taong may masamang intensyon ay hindi maiiwasang magsabi ng masama. Pagkatapos ng lahat, si Wang De ay kasama ni Liu Jinghong sa mahabang panahon, at si Wang De ay napakamaalalahanin pa rin. Hindi nadadala sa saya ng mabigyan ng beef. Sa oras na ito, tumingin si Liu Jinghong kay Jingzi. Zir, kailangan mo ba? Mahina lang ang boses at medyo nang aasar. Sa mga tuntunin ng mga opisyal na posisyon, walang gaanong tao sa Angguo na mas mataas kaysa kay Liu Jinghong. Ngunit kahit na ganoon, ang katayuan ni Liu Jinghong sa harap ni Emperor An ay malamang na hindi kasing husay ni Jingzi ngayon. Pagkatapos ng lahat, mula noong kompetisyon ng martial arts kasama si Nanshi, si Jingzi ay naging sikat na tao sa paligid ni Emperor An. Kaagad na ikinaway ni Jingzi ang kanyang kamay, hindi na kailangan, walang nang ahas na magchismis hanggat narito ako. Nagpadala ako ng mensahe sa kanyang kamahalan Phage ng maaga, na sinasabi na ang mga buhay na yaks ay kailangang iwan upang magbungkal ng lupa para sa kapakanan ng kabuhayan ng mga tao. Para sa mga patay, dapat itong ay proseso sa lalong madaling panahon. Kung ito ay dadalhin ng higit pa sa liyang, amoy ng araw. Masama. Walang gustong magdala ng mabahong karne sa kamahalan, tama ba? Pinagpapawisan si Wang De. Tila si Jingzi lang ang makakapagsabi ng ganitong bagay, at siya lang ang naglakas loob na magsabi nito. Si Liu Jinghong ay nasiyahan din. Siya ay nasa Liangzhou ng maraming taon, at bagamat naprotektahan niya ang kaligtasan ng mga tao sa Liangzhou, hindi niya gaanong napabuti ang kanilang buhay. Sa hinaharap, maaaring hindi na siya makapunta rito. Bago umalis, nagpasya siyang gumawa ng ilang huling kontribusyon sa mga tao ng Liangzhou. Vice General Wang, narito ang utos. Kung walang digmaan sa taong ito, ang Temple Fair ay maaaring isulong. Lahat ay maaaring kumain ng beef at uminom ng beef soup habang dumadalaw sa Temple Fair. Gayun din, ang curfew ay kakanselahin sa susunod na 3 araw. Kakanselahin ang curfew. Natigilan si Wang De. Saglit. Sa panahong ito, kahit sa ang lungsod, may curfew. Halimbawa, sa Jingzhou o Yongzhou kung saan nanatili si Jingzi noon, mas huli ang oras ng curfew dahil mas ligtas ito. Gayunpaman, maraming digmaan sa labas ng lungsod ng Liangzhou. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao at hindi maapektuhan ang tungkulin sa gabi ng mga kabalyerya, ang oras ng curfew ay magiging napakaaga. Gayunpaman, inaalis din ng Liangzhou ang curfew kung minsan, karaniwang sa mga pista opisyal tulad ng bisperas ng bagong taon, ika-15 araw ng unang buwan ng Lunar at Mid-Autumn Festival, at ang pagkansela ay para lamang sa 1 araw. Ito ang unang pagkakataon na ang 3 araw na curfew ay inalis ng ganito. Gaya ng sinabi ni Liu Jinghong, hindi imposibleng kanselahin ang curfew kapag natapos na ang digmaan, at mahuhulaan natin kung gaano kasigla ang lungsod sa mga susunod na araw. Kaya ngumiti siya at nagsabi, kung totoo ito, ang susunod na 3 araw ay magiging katulad ng Chinese New Year. Nang marinig ito, sumulyap si Liu Jinghong kay Jingzi, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, oo, ito ay magiging kapareho ng Chinese New Year. Nakatingin sa ang abalang tao sa harap ay may malalambot na mata. Ang pagiging magkasama ay parang pagdiriwang ng bagong taon. Kailan?
Ipinarating ni Wang De ang utos ni Liu Jinghong, natuwa ang buong lungsod. Ang mga karaniwang tao ay nagmamadaling magsabi sa isa't isa at puno ng papuri para kay Liu Jinghong, mahal na mahal nila si Liu Jinghong. Hindi kalabisan na sabihin na sa puso ng lahat ng mga taga Liangzhou, si Liu Jinghong ang kanilang patron saint. Bilang karagdagan sa kagalakan ng pagkuha ng karne ng baka, ang mas masaya ay ang balita na hindi na muling sasalakayin ang Zhejiang. Nitong mga nakaraang araw, ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay madalas na pumupunta sa Liangzhou. Bagamat narito si Liu Jinghong, hindi pa rin mapakali ang mga taga Liangzhou. Hanggat ang digmaan ay hindi pantay, ang ilang mga tao ay palaging hindi mapalagay. Kaya naman, taon-taon, pinipili ng maraming tao sa Liangzhou City na pumunta sa ibang mga lugar upang hindi na magdusa sa digmaan. Ang mga tao sa Liangzhou City ay nangarap na wala ng digmaan. Ngayon, natupad na ang hiling na ito. Sinasabing ang taong nagpal-AS sa mabigat na regimen ng kabalyerya ay ang nakababatang kapatid ni Liu Jinghong, si Jing Zi, isang binata na opisyal na naging pangulo ng The Newspaper. Hindi sila pamilyar sa titulo ng pangulo ng pahayagan, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang paghanga at pasasalamat kay Jing Zi. Kaya't nang magsaya ang mga tao sa lungsod na tanggapin ang karne, patuloy nilang binabanggit ang pangalan ni Jing Zi. Biglang sumikat si Jing Zi sa Liangzhou. Kabanata 723, Account, ika-4 na update, mangyaring iboto ako. Nagsimula na ang karnabal na pagmamayari ng mga taga Liangzhou. Sunod-sunod din ang abalang ischedule ni Jing Zi. Nang gabing iyon, nagliyab sa apoy ang palasyo ni General Jinghong. Lumutang sa bakuran ng bango ng nilulutong karne ng baka. Sa bahay, nakaupo sa mesa sina Jing Zi, Liu Jinghong, Guo Ulin, Wang Fujun, Huang Kunfengda at iba pa at umiinom. Ang kanilang mga kasama ay naglagay ng mesa sa bakuran upang uminom at kumain. Karne, napakasigla. Masayang-masaya rin si Jing Zi ngayon, mas masaya pa kaysa noong nanalo siya sa martial arts leader. Dahil plano niyang kunin ang pinuno ng Wulan Alliance, at maraming mga bagay na nangyari pagkarating sa Liangzhou ay dahil sa mga pagkakamali, ngunit ang huling resulta ay ang pinakamahusay para sa lahat. Kaya marami siyang nainom at karaniwang tinanggap ang lahat ng dumating. Una sa lahat, si Wang De, bilang tenyente ni Liu Jinghong at pangalawang in command ng Jinghong Cavalry, ay nasa Liangzhou ng napakaraming taon, at mas excited pa siya kaysa kay Jing Zi. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, naluluhan na ako. Jing. President Jing, ang huling general ay kumakatawan. Kinakatawan ng ating kabalyerya at ang mga tao ng Liangzhou. Isang inumin kay Pangulong Jing. Salamat. Salamat President Jing sa lahat ng ginawa mo para sa Liangzhou. Si Wang De ay tunay na taos-puso, at si Jing Zi ay umiinom. At tapos na. Ang mga magagandang bagay ay magkapares, kaya nag-alok siya ng pangalawang toast. Pagkatapos ay dumating si Guo Ulin. Wala siyang gaanong pagkakataon para ipakita ang mukha niya ngayon, at gusto rin niyang ipakita ang mukha niya sa dyaryo. Tinanggap din silang lahat ni Jing Zi. Tungkol naman sa tatlong disipulo ni Jing Zi, matapos makita na medyo nahihiya na si Jing Zi, tumigil sila sa paghalili upang batiin siya. Sa halip, nakipag-inuman sila sa kanya, na itinuturing na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos uminom, habang gising si Jing Zi, unang nagtanong si Wang Fujun, Guro, may itatanong ako sa iyo. Ang tawag na, Master, na ito ay medyo natural. Si Jing Zi ay uminom ng kaunti at wala siyang naramdaman. Tumaas ang sulok ng labi ni Liu Jinghong sa tabi niya. Palagi niyang nararamdaman na masyadong nakakatawa ang eksena ng isang matandang lalaki na tinatawag si Jing Zi Master. Ngunit hindi mahalaga. Noong si Master ay nasa Jingxi noon, sinabi niya na pinaplano niyang magpadala ng The Newspaper, Wenxiangzhou at Zhangzhou Winery sa iba't ibang lugar, at mag-aayos ng mga angkop na posisyon para sa mga lokal na disipulo ng sekta. Ito ay si Jing Zi na tumanggo bilang pagsang-ayon habang sinusubukan niyang manalo sa sekta ng asimilasyon. Oo. Guro, kung direkta tayong magpapadala ng mga pahayagan, Wenxiangzhou, at iba pa. Sa iba't ibang lungsod, magkakaroon ba si Master ng sapat na lakas ng tao? At kakailanganin ng maraming oras upang magbukas ng bagong lungsod, tama ba? Sabi din ni Huang Kun tapos nagtanong sila. Napaka-organized nilang tatlo sa mga tanong nila. Hindi mahirap makita na dapat ay napag-usapan na nila ito ng maaga. Napag-isipan ko na ito. Kulang talaga ang lakas tao. Naisip ito ni Jing Zi at hindi itinago, kaya plano kong buksan ito ng paisa-isa. Napakabagal niyan, Master. Si Feng Da ang pumalit kung kailangan mong maghanap ng isang lugar at ayusin ang lakas tao sa tuwing pupunta ka sa isang lugar, kung gayon ay maaaring hindi ka makarating doon kahit na walang isang buwan sa lungsod na iyon. Sa kasong ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Tumangala si Jing Zi sa kanilang tatlo at napuno ang alak. Tumingin siya sa kanila at nakangiting sinabi, mayroon ba kayong magagandang ideya? Huwag magpatalo, sabihin mo lang. Ngumiti silang tatlo, hehe, at pagkatapos ay sinabi ni Wang Fujun, Guro, sa katunayan, ang orihinal na ideya ng pagbubukas ng isang sekta ay hindi hayaan ang ating mga sarili upang maging mas malakas ay ang maging sikat. Sa kasamaang palad, wala kaming anumang makapangyarihang martial arts na mga sekreto,
at kami ay nasa isang maliit na lugar tulad ng Liangzhou, kaya hindi lamang kami nag-practice ng anumang martial arts, kahit na hindi kami maaaring maging sikat. Muling sabi ni Huang Kun. Lahat na tayo ay matanda na ngayon, at wala na tayong pag-asa sa martial arts. Mapalad akong nakilala ang aking Panginoon at sumapi sa Tiandi sect. Sana ay may magawa ako para sa aking Panginoon. Sa katunayan, ito ay para lamang ipakita ang aking mukha. Ang pinal na partikular na plano sa pagpapatupad ay iniwan kay Feng Da nagsalita, bagaman wala kaming mataas na kasanayan sa martial arts, mayroon kaming mga tao sa ilalim namin. Sinasabi sa amin ni Master ang mga kondisyon para sa pagbubukas ng mga pahayagan, mga tindahan ng alak, at iba pa. Upang makapunta kami sa mga lungsod na ito ng maaga at maibigay ang mga lugar at pangangailangan. Lahat ay naghahanap ng isang mabuting tao para sa guro. Siyempre, si Master ngayon ay hindi masyadong sikat sa mundo, at hindi na kami nagpunta doon sa pangalan ng guro at kung sino ang mga Chandires. Tayo, hehe. At the end, namula ang tatlong tao at pinagsalikop ang kanilang mga kamay sa kahihiyan. Naintindihan kaagad ni Jingzi. Sino ang walang kaunting kaibigan? Sino ang walang kaunting kapantay? Marahil, marami rin silang kaibigang sect leader sa kanilang tatlo, ngunit dahil hindi sila mahusay, hindi sila karaniwang kinikilala ng kanilang mga kaedad. Kaya naman, plano nilang samantalahin ang Tiandi sect o Jingzi para magpakitang gilas o magpakitang gilas. Sampal sa mukha. Kaya't sinabi ni Jingzi na may tuwid na mukha, kaya iyan ang dahilan kung bakit sumali ka sa aming Tiandi sect. Kailan? Nakita nilang tatlo ang pagbabago ng ekspresyon ni Jingzi, kalahating gising sila sa alak. Mabilis silang tumayo, ikanaway ang kanilang mga kamay at sinabing, maling sinisi tayo ni Master. Gusto muna naming gumawa ng isang bagay para sa guro. Para sa iba pang mga bagay. Kung hindi gusto ni Master, pagkatapos ay mananatili kaming mahina pagkatapos naming umalis at hindi na magdudulot ng anumang problema kay Master. Ito ay kinakailangan, kung sino man. Kung maglakas loob kang gumawa ng masama sa pangalan ko, hindi kita pababayaan kapag nalaman mo. Hindi ako nag-aalala sa iyo, ngunit dapat mong bantayan ang iyong mga alagad. Nabakunahan sila ni Jingzi nang maaga dahil natatakot siya sa iba. Nakaupo sa Jingzhou, ang palayok ay nagmula sa langit. Agad namang sumang-ayon ang tatlo, Guru, huwag kang mag-alala, tiyak na babalaan natin sila. Kung sino man ang maglakas loob na gumawa ng masama, paalisan natin ang mga taong ito sa sekta ng Panginoon sa ngalan ni Guru. Tumango si Jingzi na may kasiyahan at sinabing, ngunit, hindi na kailangang maging low-key. Jing Yeshing, ano ang punto? Paano kung tayo ay masyadong low-key at binubuli tayo ng iba? Para sa hari ng lakas, walang dahilan para hindi magpanggap ang kanyang mga alagad, kung kaya nilang magpanggap na mas magaling kaysa sa iba. Ay maaaring ituring bilang isang alagad. Sandaling natigilan silang tatlo, saka masayang ngumiti. Hindi na nila gustong alagaan si Jingzi, at nagsalitan sa pag-ihaw. Habang umiinom, pinaalalahanan ni Jingzi, maaari mong sabihin sa akin kung saan mo gustong pumunta muna. Pagbalik ko sa Jingzhou, ipapaalam ko sa kamahalan na magpadala ng mga utos ng imperial sa mga lugar na ito at hilingin sa lokal na yaman na tulungan ka. Maging ito ay upang magbukas ng isang pahayagan, o ang tindahan ng alak at Wenxiangju, pagkatapos ng lahat, silang lahat ay para sa Imperial Court. Tiyak na hindi ito mababayaran ni Jingzi mula sa sarili niyang bulsa. Kung maglalabas ng Imperial Edict si Emperor An, tiyak na makikipagtulungan dito ang lokal na pamahalaan maging ito man ay pagpili ng site o recruitment. Ito ay magiging mas simple. Gayunpaman, hindi mo kailangang pumunta sa Jiangling, Kunlun County at Roshao. Plano kong pumunta doon mismo. Bilang karagdagan kay Tung Tian-Kei, kinailangan ni Jingzi na pumunta ng personal sa tatlong pangunahing sekta bago niya maipadala ang kanyang tatlo. Ang mga babae ay dinala pabalik sa Jingzhou. Paulit-ulit na tumango ang tatlo. Sinabihan silang pumunta sa tatlong lugar na ito, ngunit ayaw nilang pumunta. Ang layunin nila ay tulungan si Jingzi sa mga bagay-bagay at magpakitang gilas sa harap ng ibang mga sekta. Mayroong tatlong pangunahing sekta sa tatlong lugar na iyon. Hindi nila magawang magpanggap kahit na gusto nila, kaya bakit sila sasali sa saya? Kabanata 724, isang gabi, unang update, mangyaring iboto ako. Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon si Guo Lin. Kayong tatlo ay maaaring pumunta sa Roshao o yung Cheng sa malapit. Hindi lamang ang lugar na ito ay malapit sa Liangzhou, kundi pati na rin ang pinuno doon, dapat kayong tatlo ay magkakilala, di ba? Tinapik-tapik ni Guo Lin ang kanyang dibdib at nangako, at kayong tatlo ay dapat pumunta, okay? I can say hello up and down para mas madali para sa inyo. Nagsama-sama silang tatlo at sinabing oo. Kaya, isa pang round ng toast. Hindi alam ni Jingzi kung gaano karami ang nainom niya, hanggang sa lasing na siya na tuluyan na siyang tinulungan pababa. Sa manipis na ulap, naramdaman niyang may naghubad ng damit sa kapinunasan ng katawan ng basang tuwalya. Sa pagtingin sa silhouette at slim back ng tao, nahulaan na ni Jingzi na ito ang kanyang ikalimang kapatid na si Liu Jinghong. Malabo, alam niyang hindi ito ang bagong bahay ng gabing iyon, dahil walang pulang kulay sa kanyang impresyon.
Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata at tingnan si Liu Jinghong, dahil ito ang prangka at kilalang-kilala na pagkikita ng dalawa nitong mga nakaraang araw. Kahit na siya lang ang tapat. Ngunit ang kanyang mga talukap ay masyadong mabigat, at ito ay naging lubhang mahirap na buksan kahit isang bitik. Sa oras na ito, maingat na pinunasan ng basang tuwalya ang kanyang pangitaas na katawan at nagsimulang lumiko mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hinawakan ng kanyang malalambot na daliri ang tuwalya at panakanak ang nakakadikit sa katawan ni Jingzi. Pakiramdam niya ay dapat niyang samantalahin ang magandang pagkakataon. Kahit papaano ay bigyan mo ako ng kaunti pa sa isang bato para magpakita ng respeto, di ba? Ngunit pinalaki niya ang kanyang sarili, o minamaliit ang kapangyarihan ng alak. Sa oras na ito, halata na mayroon siyang higit sa sapat na ambisyon ngunit hindi sapat na kapangyarihan. Ang mga masasamang nobela at serye sa TV na nagsasalita tungkol sa pakikipagtalik pagkatapos uminom ay pawang mga kasinungalingan. Sinabi ni Jingzi sa lahat mula sa personal na karanasan na kapag talagang lasing ka, hindi ka makakabangon. Sa wakas, tuluyang nawala ng malay si Jingzi sa isang pagsabog ng kalungkutan at nakatulog. Pagkatapos ng hangover, siguradong sasakit ang ulo mo. Nang ang sikat ng araw ay tumama sa silid sa pamamagitan ng sala-sala ng bintana at mainit na kumalat sa lupa, dahan-daang iminulat ni Jingzi ang kanyang mga mata. Pagpasok sa eksena, si Liu Jinghong, na nagpalit ng kanyang baluti at nakasuot ng mapusyaw na cotton skirt, ay nakaupo sa gilid ng kama, nakapatong ang kanyang mga kamay sa mga braso ni Jingzi, nakatingin sa kanya ng mataman. Dahil hindi na niya kailangang pumunta sa larangan ng digmaan, ibinaba niya ang malasutlang buhok na karaniwan niyang itinatali, at basta-basta ibinalot sa kanyang mga balikat. Masyadong seryoso si Liu Jinghong at hindi niya ito napansin sa unang pagkakataon. Sa oras na mag-react siya at gustong magtago, huli na ang lahat, kaya tumigil siya sa pagtatago at sinalubong ang mga mata ni Jingzi, medyo namumula ang kanyang pisngi. Ngunit ang sumunod na reaksyon ni Jingzi ay nagpaputi muli ng pulang mukha ni Liu Jinghong. Pagkaraang makita ni Jingzi si Liu Jinghong, hindi siya agad nagsalita, baka sa mukha niya ang takot. Agad niyang binuksan ang kubrekama at hindi niya alam kung ano ang nakita, ngunit nagpakawala siya ng mahabang hininga at mukhang tuwang-tuwa. Naunawaan kaagad ni Liu Jinghong at nagalit. Ano ang ibig niyang sabihin? Obvious naman. Natatakot lang siya na makitulog ako sa kanya. Pero, hindi ba niya ito inaabangan noon pa? Bakit tumagal lamang ng ilang araw para magkaroon ng ganitong saloobin? Kaya bigla siyang tumayo. Noong una ay gusto niyang isara na lang ang pinto at umalis, ngunit habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit. Kung hindi niya sasabihin, natatakot siyang pigilan niya ito. Pagkatapos ay kinurot niya ang kanyang baywang gamit ang dalawang kamay at sinabi sa malamig na boses, "Halika, sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura mo. Natatakot ka ba na baka palihim?" Palihim. Si Liu Jinghong ay labis na nagpahalaga sa sarili niyang kahihiyan. Kung tutuusin, nahihiya siyang sabihin, "I sleep with you, papatayin kita." Ang apat na salitang ito ay binigkas ng hayag at tapat. Ngunit sa katalinuhan ni Jingzi, nahulaan niya ito kaagad. Siyempre natatakot ako. Ngumiti si Jingzi, "Masyado akong uminom kagabi at matagal na akong nawalan ng malay. Kung talagang nakipagtalik ako pagkatapos uminom kagabi, hindi ba ako magiging napaka-irresponsible sa ikalimang kapatid na babae? Sa kasong ito, hindi ito ang gusto ko, kaya ngayon lang ako nag-alala." Sa kabutihang palad, tila hindi nangyari ang tamang bagay sa maling oras. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, biglang naliwanagan si Liu Jinghong. Lumalabas na ang kinatatakutan niya ay hindi ako makitulog sa kanya, ngunit hindi siya makakatulog sa kanya sa pinakamahusay at pinakapuyat na sandali. Bagamat siya ay masaya sa kanyang puso, si Liu Jinghong ay may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha at nagpout, "Masyado kang mag-isip, kahit magmakaawa ka sa akin, hindi ako makitulog sa iyo." Talaga. Kung titingnan ng mapagmataas na hitsura ni Liu Jinghong, ito ay ganap na naiiba sa galit na ekspresyon 4 na araw na ang nakalipas. Huwag. Pinakita nito na nagde-double lang siya. Nakangiting sinabi ni Jingzi, "Ngunit, bakit sa palagay ko ay hindi yun iniisip ng ikalimang kapatid na babae? Kung hindi, paanong ang ikalimang kapatid na babae ay nakapatong sa aking braso buong magdamag at tumitingin pa rin sa akin ng tulala sa umaga? Ano?" Nang itinaas ni Jingzi ang kanyang braso, napagtanto niyang namamanhid ang kanyang braso, at naisip ang posisyon ng pag-upo ni Liu Jinghong. Akala niya kanina pa ito naghihintay sa tabi niya pagkabalik ng bahay para magpalit ng damit kagabi kaya sinabi niya ito. Habang nakikinig si Liu Jinghong, lalo siyang napahiya, at pinandilatan niya siya, "Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparikan, itigil mo na yung pagiging sentimental mo. Basta. Nakita ko lang na uminom ka ng sobra, at natakot ako na baka masusuka ka sa kama na ito, at kailangan kong linisin ito para sa iyo pagdating ng oras. Kaya nga ako pumunta dito para tingnan ka." Habang tinitingnan ni Jingzi ang mayabang na tingin ni Liu Jinghong, lalo siyang natuwa. Halatang napatawad na niya ang sarili niya. Kung hindi lang siya lasing kagabi, malamang ganito ang tulog niya ngayon. Kwarto, ngunit ang bagong bahay ng gabing iyon. Talaga, fifth sister. Of course it is. Malapit nang matapos ang Chenxi ngayon, at nakahiga ka pa rin sa kama.
Kapag hindi ka agad bumangon, makakati na naman ba ang balat mo? Si Liu Jinghong ay sadyang nagsabi ng ilang masasakit na salita, upang ito ay upang itago ang kanyang panloob na kaba. Pagbutihin mo. Sa sinabi nito, itinaas ni Jingzi ang kubrekama at tumayo mula sa kama. Pero nakalimutan niyang hindi lang ang pangitaas na katawan niya ang nakahubad, pati ang ibabang bahagi ng katawan niya ay hubad din. Marahil ay alam na ni Liu Jinghong ang ugali ni Jingzi na matulog ng hubot-hubad noong siya ay nasa Jingzhou, kaya't hindi siya nag-iwan ng kahit isang pares ng panloob para sa kanya kagabi. Dahil dito, tumayo si Jingzi na hubot-hubad. Ang kapatid na napagod sa sobrang pag-inom kagabi ay sa wakas ay nanimbalik ang kanyang lakas sa araw ng umaga at sumaludo kay Liu Jinghong. Ikaw. Agad na namula si Liu Jinghong. Ikaw, bakit wala kang suot na damit? Nilinga ni Liu Jinghong ang kanyang mukha sa gilid at inakusahan si Jingzi ng hindi magkatugma. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong at nakaramdam ng kawalang sigla. Ikalimang kapatid, kailangan kong tanungin ka kung may suot ba akong damit. Naalala kong maganda ang suot ko noong naghapunan ako kagabi. Hay, ang tagal kong nakatulog. Natanggal lahat ng damit ko. Sa tingin mo ba ay may nagnanasa sa katawan ko at sinasamantala ako habang natutulog ako? Ikaw, ba? Narinig ni Liu Jing na tinutokso ni Jingzi ang kanyang sarili. Naglaway si Hong. Bakit hindi mo isuot agad? Hindi ka ba nahihiya? Okay. Hinanap ni Jingzi ang mga damit na inihanda ni Liu Jinghong para sa kanya at nagreklamo habang isinusuot ang mga ito, anong ginagawa mo pagtalikod mo? Parang hindi mo pa nakita. At kumain ka na, hindi ba dapat kamustahin mo? Naikuyong ni Liu Jinghong ang kanyang mga kamao at gusto siyang pag-alitan, ngunit sa huli ay namula siya at tumakbo palabas ng pinto. Chapter 725, Huwag kang magsinungaling sa akin, second update, please vote for me. Nang magbihis si Jingzi at pumunta sa harap na bulwagan upang maghanda para sa hapunan, ang mga taong nakipag-inuman at nakipag-chat kay Jingzi kahapon ay nandoon, ngunit si Liu Jinghong ay hindi nakita. President Jing, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ang kapasidad ng pag-inom ni Jingzi ay hindi maganda, kaya siya ay lasing na lasing, ngunit ang sitwasyon ng iba ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Matapos uminom ng sobra ng Jingzi kagabi, si Jingzi ay si Liu Jinghong ang tumulong sa kanya pababa. Nagpatuloy sila sa pag-inom hanggang sa sila ay mawalan ng malay, at kalaunan ay binawi ng kanyang mga tauhan. Natapos na ni Guulin ang kanyang trabaho at kinailangan niyang magmadaling bumalik sa Kusho kaninang umaga, kaya maaga siyang nagpaalam sa kanila. Ayos lang. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, magpaalam na sana si Guulin at aalis. Si Jingzi ay hindi lumabas upang makita siya, ngunit hiniling lamang kay Wang Den na makita siya. Natural, si Wang Fujun at silang tatlo ay hindi na muling mananatili para sa hapunan. Ito ang bahay ni Liu Jinghong kung tutuusin. Bihira na lang mag-inuman dito kagabi. How dare they continue to stay walang kahihiyan? Sandali lang. Nang makita silang naghahanda na umalis, biglang may naisip si Jingzi. Pagkatapos ay inilabas niya ang tatlong martial arts secret books na nakuha niya sa larangan ng digmaan kahapon. Dala na namin ang lahat ng martial arts secret book. Maaari mong ibalik ang mga ito. Guro, hindi mahalaga kung kunin mo sila o hindi. Kayong mga lalaki, kunin muna natin. Bagamat may sariling kakayahan din ang ating Tiandi sect, hindi pa kita kayang turuan. Si Master ay hindi makikita sa mga ordinaryong oras, ngunit ang senior sister, ang Zuo Dharma ng ating Tiandi sect, ay makikita pa rin. Ang mga pagsasanay ay itinuro ng aking nakatatandang kapatid na babae. Maaari ko lamang ituro sa iyo ang mga pagsasanay ng Tiandi sect pagkatapos kong bumalik sa Jingzhou at tanungin ang aking nakatatandang kapatid na babae. Paliwanag ni Jingzi. Tumango ang tatlo, ngunit napaka-curious nila, mayroon ding nakatatandang kapatid na babae si Master ang tiyuhin natin. Nang makitang tumango si Jingzi, muli silang nagtanong, si Tiyo ang kaliwang tagapag-alaga ng Tiandi sect, at ang Master ay ang kanang tagapag-alaga ng Tiandi sect. Kasama si Master, mayroon pa bang ibang elder sa sekta? Umiling si Jingzi, hindi, bago ka, tatlo lang kami sa Tiandi sect. Tumingin si Jingzi sa kanilang nagulat na mga ekspresyon. Bahagyang napahiya, sinabi niya nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, bueno. Ang aming Tiandi sect ay orihinal na sumunod sa isang dekalidad na ruta, na nakatuon sa kalidad kaysa sa dami, kaya kakaunti ang mga talento, Naiintindihan mo lahat. Tama ba? Oo, naiintindihan namin. Agad namang sumagot ang tatlo. Mas naging komportable si Jingzi at bahagyang tumango, tila isang batang madaling turuan. Sa oras na ito, nagtatakang nagtanong si Wang Fujun, Guro, kumusta ang kaharian ng aking tiyuhin? Kumpara sa iyo. Talaga. Noong umalis ako sa Jingzhou, mas mataas ang kaharian ng kapatid ko kaysa sa akin. Siguro kung mas masipag ako ngayon. Ano? Sinabi ni Jingzi ang katotohanan. Nang siya ay lumabas ng Jingzhou, si Sumo Chen ay talagang mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang pag-unlad sa paglalakbay na ito sa Jingxi ay masyadong mabilis. Kung gusto ni Sumo Chen na maabutin siya, wala siyang pagpipilian kundi ang magsanay ako ng dalawahang paglilinang kasama niya, ngunit tila makikinabang din siya sa dalawahang paglilinang.
Ngunit si Wang Fujun at ang iba ay may iba't ibang ideya. Si Jingzi ay isang master sa gitnang antas ng ika-6 na antas. Mas makapangyarihan pa sa kanya ang kanyang senior sister. Hindi ba siya isang mabilis na master? May 3 tao sa isang sekta, isang grandmaster, isang quasi-grandmaster, at isang master na wala pang 20 taong gulang at nasa gitna ng ika-6 na antas. Ang kagamitang ito ay mas mahusay kaysa sa 4 na pangunahing sekta. Ito ang nagpapidama sa kanila na ang pagsali sa Tiandi sect ay ang tamang desisyon. At ang mas kaunting mga tao doon bago ang Tiandi sect, mas mabuti para sa kanila. Sa ganitong paraan, wala na silang 3 tao at mahigit sa 100 tao, at mahulaan nila na sa malapit na hinaharap, dadami ang mga disipulo ng Tiandi sect, at sa panahong iyon, sila na ang magiging mga elder. Hindi, sa panahong ito, dapat silang gumanap ng maayos upang patatagin ang kanilang posisyon. Kaya, nangako silang 3 kay Jingzi na pagkatapos ng bagong taon, may dadalhin silang mamumuno para kay Jingzi. Kailan? Umalis na silang 3 at si Jingzi na lang ang naiwan sa front hall, nagpalit siya ng damit. Lumabas si Liu Jinghong. Sinulyapan lang ito ni Jingzi at natigilan. Pagkabalik sa bahay, halatang hindi galit si Liu Jinghong, ngunit nagpalit ng damit at nagbihis ng espesyal. Nagpalit siya ng light-colored cotton skirt at nagsuot ng purple chiffon fairy skirt. Ang baywang at palda ay may tuldok-tuldok na tassels, kaya mas magaan at mala-fairy. Hindi naman kasi nakatali ulit ang nakalugay niyang berdeng buhok, pero pinili niyang magtali ng asol na laso. Ang kanyang maitim na buhok ay bumuhos na parang umaagos na ulap at nagkalat sa kanyang baywang, na may medyo nakakalat na hitsura, ngunit ang kanyang ugali ay tila elegance na lumabas sa mundo, na ginagawang hindi maglakas loob na manlay ang mga tao. Ang Liu Jinghong na ito ay mas napakaganda kaysa noong lumabas siya sa lungsod ng mag-isa kasama si Jingzi sa Jingzhou. Hindi maiwasan ni Jingzi na tingnan siyang mabuti mula sa itaas hanggang sa ibaba. Higit pa rito, mayroon siyang itim na buhok na parang talon, balat na parang mataba, kilay na parang usok, aprikot na mata na umaagos, at kumikinang na mga mata. Kasabay ng napakagandang mukha ni Liu Jinghong, mukha talaga siyang diwata na bumababa mula sa langit. Kung ang Liu Jinghong na nakita niya nang imulat niya ang kanyang mga mata sa umaga ay hindi gaanong malayo at mas tao, kung gayon si Liu Jinghong ay mayroon na ngayong hangin ng immortalidad sa buong katawan niya. Dahil tinitigan ni Jingzi na parang baliw na kapatid sa loob ng mahabang panahon, kumunat ang ilong ni Liu Jinghong at kinukot ang kanyang mga labi at sinabing, "Ano ang tinitingnan mo?" Siyempre kay fifth sister ang tingin nito. "Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Hindi ko pa siya nakikita dati. Nakita ko na ito dati." Kinurot ni Jingzi ang kanyang baba at nakangiting sinabi, "Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang ikalimang kapatid na babae." Si Liu Jinghong ay sumangot ng may tuwid na mukha, ngunit ang kanyang puso ay kasing tamis ng pulot. Gusto niyang manatiling malamig, ngunit sa wakas ay hindi niya mapigilan at may kahinahinalang sinabi, "Talaga? Siyempre totoo, kailan ka nagsinungaling? Ikalimang kapatid na babae. Mas mabuting huwag na lang sabihin ito." Sa sandaling sinabi niya ito, pinandilatan siya ni Liu Jinghong dahil hindi lang nagsinungaling si Jingzi sa kanya, kundi nahuli rin siya nito. Naglakas loob din siyang magsalita ng walang hiya sa harap ng mukha niya na medyo walang hiya talaga. Nang matapos siyang titigan ni Liu Jinghong, bigla niyang inikot ang kanyang mga mata, tumingin sa kanya ng mataman at nagtanong, "Gaano kaganda?" "Napakaganda." Itinaas ni Liu Jinghong ang sulok ng kanyang bibig, na parang pinagmamasdan ng kanyang biktima na nahulog sa isang bitag. Sinabi sa malalim na boses, "Okay, dahil sinabi mong maganda ako, hayaan mo akong tanungin ka ngayon, ang 1, 2, 3 sa pagitan ko at ikaw." Pagkatapos magbilang, tila napagod si Liu Jinghong dito, at direktang binago ang kanyang mga salita, "Sa iyo sino ang mas maganda sa mga babaeng iyon?" Bakit nauulit ang ganitong klaseng tanong? Hindi man lang maalala ni Jingzi kung ilang beses na niyang sinagot ang ganitong uri ng tanong, at ang pinakadelikadong panahon ay nang magkasabay ang ikatlong kapatid na babae at ang pang-apat na kapatid na babae. Nakontrol niya ang gayong mapanganib na sitwasyon, at ngayon ay hindi na mahalaga sa kanya ang sitwasyong ito. Anong meron? Sa isang mabilis na pagbilang ng kanyang mga mata, pumasok sa kanyang isipan ang plano, at lahat ng mga salitang naisip niya ay natipon sa kanyang isipan, tumigil sa kanyang mga labi, at handa siyang umatake anumang oras. Gayunpaman, si Liu Jinghong ay halatang mas mabilis kaysa sa kanya, at malamig na nagsalita bago makapagsalita si Jingzi. "Sagutin mong mabuti. Huwag kang magsinungaling sa akin. Huwag magsabi ng mga bagay na walang kabuluhan na parang lahat ay maganda." Chapter 726 na Chapter 730 Paano ko malalaman kung masaya ka o hindi? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Sinasabi na, ang tao ay isang talampakan ng taas at ang Diablo ay 10 talampakan ng taas, ngunit malinaw naman, ang Devil ngayon ay higit sa isang talampakan ng taas. Ang biglaang mga salita ni Liu Jinghong ay ganap na tinanggihan ang sagot ni Jingzi na nilayon upang maging isang biro. Nang makita siyang nahihirapan, pinag-krus ni Liu Jinghong ang kanyang mga braso at nginisyan. "Gusto kong marinig ang sagot mo. Kung hindi maganda ang sagot, gagawin ko. Gagawin ko. Gagawin ko."
Si Liu Jinghong mismo ay natigilan, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng galit. Humph, hindi ka makakasagot ng mahina. Sabihin mo sa akin, sino ang mas maganda, ako o sila? Sa oras na ito, sa wakas ay itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay banayad at malalim, nakatingin kay Liu Jinghong ng tahimik, na nagbibigay sa kanya ng goosebumps. Pagkatapos ay bigla niyang iniunat ang isang kamay kay Liu Jinghong. Hindi sinasadya ni Liu Jinghong na harangin ito, ngunit nalaman niyang ang posisyon ng kanyang kamay ay hindi nangyaring hawakan siya, ngunit nahulog sa gilid ng kanyang ulo, bahagyang nakasandal sa kanya. Kaya nanatili lang akong tahimik at pinanood ang ginawa niya. Matapos maiayos ang kamay ni Jingzi doon, nagsimula siyang gumalaw patungo sa kanya, at agad silang nagkaharap ni Liu Jinghong. Tinanong siya ni Liu Jinghong. Siguradong hindi siya ngingiti o liligawan sa mga oras na ito, kaya't maaari lamang siyang umatras. Siya ay umatras ng isang hakbang, at si Jingzi ay humakbang pasulong na ang isang kamay ay nasa kanyang balikat. Umatras ng isang hakbang at isang hakbang pasulong. Isang hakbang paatras, isang hakbang pasulong. Pagkatapos nito, sa wakas ay umatras si Liu Jinghong sa paanan ng pader, hindi na nagawang umatras muli. Humakbang si Jingzi para pigilan siya sa pagtakas, at ang nakataas na kamay ay idiniin sa dingding sa tabi ng kanyang ulo. Sa puntong ito, nagkaroon na ng hugis si Bidong. Walang babaeng hindi malulutas ng pader Dong. Kung mayroon, pagkatapos ay maging mas kahindik-hindik. Pagkatapos, tumingin si Jingzi kay Liu Jinghong na may maningning na mga mata, na parang may apoy na nag-aapoy sa kanyang mga mata. Minsan may isang magandang babae sa harapan ko, pero hindi ko iyon pinahalagahan. Nagsisi ako noong nawala siya. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ito. Kung mabibigyan pa ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, gagawin ko. 3 salita ang sasabihin ko sa babaeng iyon, I love you. Kung kailangan kong maglagay ng takdang panahon sa pag-ibig na ito, umaasa akong magiging 10,000 taon. Magiliw na inilarawan ni Jingzi ang nakaraang buhay na ito bilang isang close echo sa kanyang oras at espasyo. Nung bahagya kong binago ang mga linya at binigkas ko, naramdaman ko na ang ganda ng effect lalo na nung sinabi niyang I love you. Tinitigan din niya ng buong pagmamahal ang mga mata ni Liu Jinghong, umaasang tatagos ang mga ito at direktang tamaan. Kaluluwa. Si Liu Jinghong ay hinampas ni Jingzi sa dingding, hindi makagalaw. Matapos marinig ang pagtatapat na ito, nanlambot ang kanyang mga mata. Hindi man nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, natunaw na ang puso niya at tuluyang nabuksan ang buhol sa puso niya. Marahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao na nagpalakas sa kanyang ideya. Sa oras na ito, idinagdag ni Jingzi, ikalimang kapatid na babae, naantig ka ba? Huwag kang maglakas loob na lumipat. Ha! Natigilan si Jingzi. Ang ganitong katawa-tawang operasyon ay magpapagalaw ng kahit isang bato, lalo pa nang makita niya ang pagbabago sa mga mata ni Liu Jinghong, tila hindi siya natinag. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may kainahinala, ikalimang kapatid na babae, nagsisinungaling ka ba sa akin? Bakit hindi ka natitinag? Dahil sa oras na ito, iniunat ni Liu Jinghong ang kanyang kamay at itinuro pababa, natapakan mo ang aking mga paa, tinatapakan mo ba ang aking mga paa? Hindi alam. Siyempre wala akong lakas ng loob na gumalaw. Bagamat hindi matagumpay ang pag-amin sa huli dahil sa isang bagay na mali, lubos na nasisiyahan si Jingzi na bumalik si Liu Jinghong sa kanyang dating hitsura. Sa hapagkainan, nagtanong si Jingzi, ikalimang kapatid na babae, dahil ang mabibigat na regimen ng kabalyero ay naitaboy na natin, at wala nang digmaan sa Liangzhou, hindi ba tayo dapat bumalik sa Jingzhou? Kinuha ni Liu Jinghong ang lugaw sa kutsara pagkatapos inumin, bahagya niyang ibinuka ang kanyang mga labi, sumulyap sa kanya, at mahinang sinabi, okay, oras na para bumalik. Then kailan tayo aalis? Ito. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula noong umalis si Jingzi sa Jingzhou. Sa totoo lang, si Jingzi now ay namimiss ko ang aking pangalawang kapatid na si Zhu Xining, pati na rin sina Su Mochen, Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyu, at hindi na ako makapaghintay na bumalik kaagad sa Jingzhou. Siyempre, ang pagbabalik kay Liu Jinghong ay nagpasigla sa kanya. Nakain na niya ang Master-Disciple Rice Bowl. Nang bumalik si Liu Jinghong, kung makakain niya ito at ang rice bowl ng kapatid ni Zhu Xining, ito ay magiging napakasarap. Ang pag-iisip tungkol dito ay labis akong nasasabik, kaya agad kong tinanong si Liu Jinghong tungkol sa oras ng pagbalik. Ibinaba ni Liu Jinghong ang kutsara, pinunasan ang kanyang bibig ng panyo, at pagkatapos ay sinabi, 3 araw nang inalis ang curfew. Sa 3 araw na ito, para itong ipagdiwang ang bagong taon ng maaga sa lungsod. Hindi ba nangako si Zier sa Fifth Sister bago pumunta sa Liangzhou? Gusto mong makita ang lungsod kung saan naninirahan si Fifth Sister sa araw-araw. Hanggang maalis ang curfew. Sa 2 araw na ito, ayaw naming gumawa ng anumang bagay na opisyal, at nananatili si Zier sa Fifth Sister. Ate, magsaya sa paglalakad sa lungsod. Ang huling pagkakataon na nakapunta ako sa taunang party kasama si Zier ay mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sa dulo ng pangungusap, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Kahapon ang unang araw na inalis ang curfew, at ngayon ang pangalawang araw, ibig sabihin ay maaari na silang umalis kinabukasan.
Pinunasan ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, sige, mamili ako kasama ang ikalimang kapatid na babae sa mga araw na ito. Ngunit nakikita ko na ang ikalimang kapatid na babae ay nababalisa. Mukhang wala pang 20 araw ang Chinese New Year. Pagbalik ko sa Jingzhou, araw-araw akong pumupunta sa taunang salo kasama ang aking ikalimang kapatid na babae. Pareho ito noong bata pa ako. Oo, wala pang 20 araw ang Chinese New Year, at matagal na akong hindi nagdiwang ng Chinese New Year sa Jingzhou. Sa puntong ito, medyo nalungkot ang tono ni Liu Jinghong. Hindi ito masyadong inisip ni Jingzi, dahil sa kanyang opinyon, si Liu Jinghong ay sinalakay ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang tuwing taglamig sa loob ng napakaraming taon, at kailangan niyang mapwesto sa Liangzhou at hindi makaalis sandali, kaya hindi na siya makabalik sa Jingzhou. Siguradong nalulungkot siya tungkol dito. Kaya ngumiti siya at sinabing, "Ika-5 ate, kain na tayo dali at mamili pagkatapos kumain." Oo. Malumanay na sagot ni Liu Jinghong, tumingin kay Jingzi na kakakuha lang ng mga itlog, at sinabing, "Tapos na akong kumain." Fair na. Ikalimang kapatid na babae. Kakain ko lang. Sabi ni Jingzi na may kaunting kawalang kasiyahan. Kinausap lang niya si Liu Jinghong at walang oras na kumain, at ginugol ni Liu Jinghong ang halos lahat ng oras niya doon para makinig sa kanya. Sinabi niya na dapat siyang kumain at uminom ng lugaw. Nang matapos magsalita si Jingzi, natapos na siyang kumain. At hindi pa nababalatan ng mga itlog sa kamay niya. Pero, tapos na akong kumain. Sa oras na ito, si Liu Jinghong ay tumayo na, at pagkatapos ay naglakad papunta kay Jingzi, fair na. Ikalimang kapatid, huwag kang mag-alala, hintayin mo akong matapos kumain. Mag-uusap ako tungkol sa iba pang mga bagay. Hindi ako naglakas loob na sabihin ito, ngunit kumain ako ng napakabilis. Saad ni Jingzi, tinatapik ang kanyang dibdib. Hindi ko pa nasusubukan. Paano ko malalaman kung mabilis ka o hindi kapag gumagawa ng ibang bagay? Tahimik na natapos si Liu Jinghong, at pagkatapos ay naglabas ng damit mula sa likod na kasing ube ng Liuxian skirt na suot niya. Iniabot ang waistcoat kay Jingzi. Malamig sa labas, magbihis ka dali, labas tayo. Ikalimang ate, hindi ako kakain, nagugutom ako. Ayos lang, nasa annual meeting lahat, hindi ka mamamatay sa gutom. Kabanata 727 Shopping, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Ang ika-12 buwan ng buwan ay ang bagong taon. Sa Liangzhou City, mas marami na ang mga pedestrian at vendor sa kalye kaysa dati. At mula kahapon, sunod-sunod na magandang balita, tulad ng pag-alis ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, ang pagtanggal sa curfew, at libreng karne ng baka, ay kumalat sa lungsod. Mas abala ang mga lansangan kaysa sa panahon ng Chinese New Year. Ang mga taong naging abala sa loob ng isang taon ngayon ay nagsuot ng mga bagong damit at pumunta sa mga lansangan mula sa kanilang mga tahanan. Maraming nagtitinda at stall sa magkabilang gilid ng kalye, at sunod-sunod na naririnig ang tunog ng paglalako. Ang kalye ay puno ng mga tao at mataong. Paminsan-minsan, ang mga bata ay naglilibot sa gitna ng karamihan, nagsisindi ng mga paputok sa eskinita malapit sa kalye, na gumagawa ng malutong na tunog, na nagdaragdag ng maraming kabataan sa buhay na kalye. Nang magkasama sina Jingzi at Liu Jinghong sa kalye, agad silang nagdulot ng sensasyon sa karamihan. Ang lahat ng mga tao sa Liangzhou ay pamilyar sa kanilang patron saint. Nang makita nila si Liu Jinghong, tuwang-tuwa ang lahat. General Jinghong. Ngunit mas marami ang nag-usisa kung sino ang gwapong binata sa tabi ni Liu Jinghong. Si Liu Jinghong ay may magandang figure at napakatangkad sa mga kababaihan. Ngunit kapag tumabi siya kay Jingzi, mas maikli pa rin siya ng kalahating ulo. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa taas na ito ay mukhang partikular na magkatugma sa mga tuntunin ng mga visual effect. Lalo na ang kagwapuhan ni Jingzi, si Liu Jinghong ay laging natatakpan ng baluti, at bigla siyang nagbago sa isang kulay lila na walang kamatayang palda, na nagpatingkad sa kanyang kagandahan at ugali. Nakatayo sa tabi ni Jingzi, talagang gwapo siya at talented. Match made in heaven. Ang pinakamahalagang bagay ay nakasuot din si Jingzi ng purple na waistcoat. Bagamat hindi alam ng mga tao sa panahong ito ang terminong, couple costumes, hindi nila sinasadyang isinasaalang-alang ang relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Maaaring ito ay kay General Jinghong. Kapag nangyari ang kaisipang ito ay mag-aapoy na parang apoy sa isipan ng lahat. Habang tinitignan nila ito, mas lalo silang nagkakamukha. Isipin na lang kung gaano kalamag at kalamag ang orihinal na General Jinghong. Kahit walang digmaan, nakasuot ka pa rin ng uniforme ng militar araw-araw. Paano ka makakapagbihis at makakapag-relax ng ganito ngayon? Dati, nakakadaan si Liu Jinghong sa karamihan ng hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kung tutuusin, siya si General Jinghong, na may libu-libong kabalyerya sa ilalim ng kanyang pamumuno, kaya't matagal na siyang nakasanayan, ngunit sa ilang kadahilanan, ngayong siya ay tinititigan ng mga tao, siya ay talagang nahihiya. Mga kaisipan, kung tutuusin, nagi-guilty ako. Kaya bahagya siyang umubo, iwinagayway ang kanyang kamay para kumustahin ang mga karaniwang tao, at pagkatapos ay itinuro si Jingzi. Sa oras na ito, ang lahat ng mga tao ay kusang nagpipigil ng hininga at nag-concentrate,
walang nagsasalita, at ang buong lugar ay natahimik sa isang iglap. Alam nilang ipapakilala ni Liu Jinghong ang katabi niyang binata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kung malalaman na para kay Liu Jinghong, ang patron ng Liangzhou, itinuturing siya ng mga karaniwang tao bilang isang diwata, at natural na ayaw nilang magpakasal ang isang engkanto, dahil ito ay tulad ng paglapastangan sa kanya. Ngunit ang kakaiba ay sa sandaling makita nila si Jingzi, umaasa sila na magiging maganda kung talagang magpakasal silang dalawa. Kaya, medyo inaabangan ko ito. Sa oras na ito, itinuro ni Liu Jinghong si Jingzi at dahan-daang nagsalita, ito ang aking kapatid, si Jingzi, ang presidente ng The Newspaper. Wow! Bumagsak ang mga salita ni Liu Jinghong, at saglit na natahimik ang buong lugar, at pagkatapos ay nabigla. Isang nakakabinging sigaw. President Jing. Si President Jing talaga. President Jing, kaming mga taga Liangzhou ay gustong magpasalamat sa iyo. Lahat ng ginawa ni President Jing para sa Liangzhou ay maaalala magpakailanman. Hindi katakataka na nagkita tayo sa unang pagkakataon. Pakiramdam ko pala kaibigan ako, si President Jing. Dahil ba iyon sa tingin mo ay gwapo si President Jing? Ha, sa tingin mo ba ay gwapo si President Jing? Biglang, sa may isang pagsabog ng papuri para kay Jingzi mula sa karamihan. Sa nakalipas na 2 araw, medyo madalas na lumitaw si Jingzi sa mga tao ng Liangzhou, at may potensyal siyang maabyutan si Liu Jinghong. Ngunit hindi pa nila nakita si Jingzi, at naisip nila na ang lalaking makakapagtaboy sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay dapat na kahit papaano ay isang matangkad at makapal na lalaki na may balbas at braso na sapat na kapal upang idiin sa mga hita ng ibang tao. Ito ay si Jingzi. Ang imahe ni Zi sa isipan ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, nang malaman nila na si Jingzi pala ay isang gwapong binata, laking gulat nila. Mahinhin din na iwinagayway ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting nagsabi, mga kababayan, nagmalabis kayo. Lahat tayo ay taga-Angwo, mga kapatid. Kung sino man ang gustong manakit sa aking mga kapatid, kailangan mong tanungin ako kung sumasang-ayon ako. Kahit na hindi ako magpakita sa pagkakataong ito, may iba pang lalaban sa kanluraning Xinjiang, dahil kahit na sino man ang magpaparusa sa ating mga kabalyerya, kahit gaano kalayo ang kabalyeryang Reggie. Sila na. Ang sino mang makasakit sa ating Angwo ay mapaparusahan gaano man kalayo. Sa isang iglap, lahat ng tao sa kalye ay nagtaas ng kanilang mga braso at nagsisigawan. Sa sobrang sigasig na kung sumiklab ang digmaan ngayon, agad silang sumugod upang tumulong. Sa pagtingin sa eksenang ito, ang mga mata ni Liu Jinghong ay puno ng pagmamalaki. Sa tuwing nakikita niya kung gaano kalakas ang kanyang kapatid, tuwang-tuwa siya. Mas masaya pa siya kesa nung pinuri siya ng iba. Si Jingzi, na sinamahan ni Liu Jinghong, ay magiliw na binisita ang mga tao ng Liangzhou. Habang papalapit ang bagong taon, nais ni Jingzi na ipaabot ang kanyang taos-pusong pagbati sa bagong taon at tapat na pagpapala sa kanila sa ngalan ng lahat ng mga ministro sa korte. Umaasa siya na lahat sila ay makapag-ingat sa iyong sarili at magkaroon ng isang masaya at mapayapang bagong taon. Ang mga tao ng Liangzhou ay nagpahayag ng mataas na papuri para dito. Dumating sina Jingzi at Liu Jinghong sa kalye upang hanapin ang mga alaala ng kanilang pagkabata, o pag-usapan ang matamis na buhay nilang dalawa, at tiyak na hindi nila maaaksaya ang kanilang oras sa mga karaniwang tao. Kaya't muling sinabi ni Jingzi, mahal kong mga kabaryo, pumunta kami ng aking ikalimang kapatid na babae sa kalye upang tumingin sa paligid. Pumunta rin kami sa Temple Fair para makita ang pamamahagi ng karne ng yak. Hindi ko kayo aabalahin sa pamimili. Kung ito ay apektado sa amin, humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Napakaseryoso ni President Jing. Napakabait ni President Jing. Hindi lang ikaw ay maganda at makapangyarihan sa martial arts, ngunit ikaw din ay maamo at matikas. Kung ako ay 20 taong mas bata, huwag kang masyadong mag-isip, Puli. Kahit na mas bata ka sa 20 taon, hindi ka magugustuhan ni President Jing. Ba, Mrs. Wang, ayaw sa akin ni President Jing, pero pwede kanyang magustuhan. Hindi ako ganoon kawalanjiya sa aking edad, ngunit mayroon akong isang batang babae na naghihintay para sa akin Presidente Jing, hindi ko alam. Anong edad mo ngayong taon at kasal ka na? Mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at tumakas mula sa karamihan kasama si Liu Jinghong. Ang mga karaniwang tao ay hindi tanga. Bagamat magalang ang mga salita ni Jingzi, ang ibang tao na ibig kong sabihin, lumabas sila para mamasyal at ayaw nilang mapalibutan ng napakaraming tao. Tulad ng naglakad silang dalawa, patuloy pa rin ang daldalan sa likod nila. So magkapatid sila. Sayang naman. Anong sayang? Hindi mo ba naisip na silang dalawa ay parang mag-asawa? Hoy, sa tingin mo rin. Umalis na silang dalawa. Sa hindi kalayuan, natural na narinig ni Liu Jinghong ang talakayan, at agad na nilingon ni Liu Jinghong si Jingzi. Akala ni Jingzi ay magagalit siya, kaya mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay, ikalimang kapatid, huwag mo akong sisihin, kasalanan nila ang lahat. Sino nagsabing ikaw ang may kasalanan? Inilibot ni Liu Jinghong ang kanyang mga mata sa kanya ng kaakit-akit at naglakad pasulong na nakataas ang kanyang ulo. Chapter 728 Pero payag ako, first update, please vote for me.
Tangguan, nagbebenta ng sugar balls. Gusto ko ito. Sige, bibilhin ko ito para sa ikalimang kapatid na babae. Tanggua, nagbebenta ng sugar melon. Gusto ko ito. Sige, bilhin mo rin para sa fifth sister. Tanghulo, nagbebenta ako ng candied haws. Fifth sister, kagatin mo lang ang mga sugar ball at sugar melon sa iyong mga kamay. Pagkatapos mong kumagat, hindi mo nagugustuhin pa ang mga candied haws, di ba? Walang magawang tanong ni Jingzi. Matapos marinig ito, ibinaba ni Liu Jinghong ang kanyang mga labi kay Lao Gao, tulad ng isang galit na batang babae. Mabilis na ipinaliwanag ni Jingzi, wala akong pakialam sa pera, kaya hindi ko matiis na bilhin ito para sa fifth sister. Natatakot lang ako na maraming matatamis. Hindi ba magpanik si fifth sister kung kumain siya ng sobra? Inilibot ni Liu Jinghong ang kanyang mga mata sa kanya, sino ang nagsabi na ako? Kinain mo na ba lahat? Bakit mo ginawa? Bumili. Ito. Sayang naman. Ang mga sugar melon at mga sugar ball na kagat-kagat lang ay isinilid sa mga kamay ni Jingzi. Walang magawang sinabi ni Jingzi, ikalimang kapatid na babae, bagamat nagugutom ako, ayaw kong kainin ito. Masyadong matamis at mamantika. Hindi ko gusto. Imposibleng hindi kumain. Kung ayaw mong sayangin, huwag mong kainin. Kung natatakot ka sa basura, huwag mo itong kainin. Bilhin mo. Pero gusto ko. Bilasan mo, gusto ko ng candied haws. Inipit ni Liu Jinghong ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at kumunot ang kanyang mayabang at kusang loob na ilong, na nagsasabing hindi nasisiyahan. Ako, bibili. Matapos marinig ito, ngumiti si Liu Jinghong at nabighani. Binili ni Jingzi ang mga minatamis na haws at ibinigay kay Liu Jinghong. Nang makita niyang naningkit ang mga mata nito matapos itong kunin, pakiramdam niya ay worth it ang lahat. At sa wakas ay naunawaan niya na ito ay tinatawag na shopping. Matagal nang tinalikuran ni Liu Jinghong ang kanyang mga opisyal na posisyon at pagkakakilanlan tulad ng general at ikalimang kapatid na babae, at ngayon ay ganap na siyang nagbagong anyo bilang asawa ni Jingzi, kaya naman mayroon siyang napakayabang na panig. Sa makatuwid, anuman ang gustong bilhin ni Liu Jinghong sa susunod, malugod itong tatanggapin ni Jingzi. Pagdating nila sa Temple Fair, bukod sa iba't ibang bagay na daladala niya, kumain na si Jingzi. Ang Temple Fair ay mas masigla kaysa sa kalye. Ang pinakamataong lugar ay ang sentro ng Temple Fair, kung saan nagpadala si Liu Jinghong ng mga tao upang magluto ng karne ng baka. Maraming tao ang dumating upang kainin ang karne ng baka, na may dalang sariling mga mangkok at chopstick na may mga mukha ng kasiyahan. Dahil napakaraming tao, masikip ang lugar, at nag-aalala si Jingzi na baka maipit si Liu Jinghong. Sa oras na ito, wala siyang pakialam kung ano ang iniisip o chismis ng iba, at iniunat ang kanyang kamay upang yakapin si Liu Jinghong sa kanyang mga bisig. Si Liu Jinghong ay sobrang masunurin, iniunat ang kanyang kamay, marahang dumaan sa baywang ni Jingzi, at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya alam kung natatakot siyang makita, o baka iyon ang iniisip niya, at tuluyang nakabaon ang maliit niyang ulo dito. Ang dibdib ni Jingzi ay mahigpit na idiniin dito. Bumaba si Jingzi at nakita niya ang puti at pink na leeg ni Liu Jinghong, na talagang kaakit-akit. Gayunpaman, dahil ang lahat ay naghihintay na maluto ang karne ng baka, walang nagbigay pansin sa mag-asawa na ito na hayagang nagyayakapan sa karamihan. Mga kabataan, bakit hindi maging matapang sa panahon ng Chinese New Year? Nang maluto ang ilang kaldero ng karne ng baka at itinaas ang mga takip, umapaw ang bango. Nakahiga si Liu Jinghong sa mga bisig ni Jingzi at sinabi sa mahinang boses, "Zir, hindi ka pa ba nagugutom? Halika at kumain ka." Saglit na natahimik si Jingzi, pagkatapos ay itinaas ang nakasisilaw na hanay ng mga merienda sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Ikalimang kapatid, kung may tiyan pa ako, paano ako magkakaroon ng napakaraming natitira?" Sa gitna ng Temple Fair, sunod-sunod na ibinubuhos ang mga kaldero ng karne ng baka, at parami ng parami ang nagtitipon. Bagamat komportable ang pakiramdam na gaganapin ng ganito, hindi ka maaaring manatili dito magpakailanman. Ikalimang kapatid, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-isip sandali si Liu Jinghong, bumalik muna tayo. Pagkatapos mamili at kumain, lubos na nasiyahan si Liu Jinghong sa kanyang puso. Ang lahat ng mga taon ng paghihintay ay nawala. Sulit ito. Matapos ang napakaraming taon ng paninirahan sa Liangzhou, maaari itong wakasan, ngunit sa wakas ay hindi siya magsisisi. Oo, sige, bumalik ka na. Sumang-ayon si Jingzi, tinatapik ang likod ni Liu Jinghong na parang nagpapaalala sa kanya, at inangat ni Liu Jinghong ang kanyang sarili mula sa dibdib ni Jingzi. Matapos bahagyang ayusin ang kanilang mga damit at mahabang buhok na medyo magulo sa mga bisig ni Jingzi, tahimik silang tumingin sa paligid at nakita nilang nagsisiksikan pa rin ang mga tao sa paligid nila, at walang pumapansin sa kanila. Nakahinga siya ngayon. Okay, balik tayo sa pinanggalingan natin. Kaya, lumabas siya ng Temple Fair at muling pumunta sa kalye. Nagsalita din si Liu Jinghong. Tingnan mo, Zir, naaalala mo pa ba noong tayo ay mga bata pa at pumunta tayo sa Temple Fair para bumili ng dekulay na papel ng magkasama noong Chinese New Year? Tingnan mo, Zir, may nagtitinda ng tinapay doon. Naaalala mo pa ba na binili ka ng pangalawang kapatid na babae ng tinapay at nahulog ito sa lupa at inagaw ng aso?
Umiiyak ka ba? Sa huli, hinabol ng ika-4 na kapatid na babae ang aso sa 4 na kalye, hinaranggan ito sa eskinita, pinalo ng malakas ang aso, at inilagay ang natitirang kalahati ng tinapay sa bibig nito. Lumabas ka. Naaalala pa ni Zier na noong sinabi mong ayaw mong kainin ito, pinilit ng ika-4 na kapatid na babae sa iyong bibig at kinain ang kalahati ng tinapay. Natatandaan pa ni Zier na tinanong ka ng pang-4 na kapatid na babae kung masarap ba ito, at sinabi mong kinain ito ng aso. Kalahati ng buns ay hindi masarap. Napaiyak ka na naman ba ni fourth sister? Pinagpawisan si Jingzi pagkatapos marinig ito. Hindi katakataka noong una niyang nakilala si Pi Yangxi, naramdaman niya ang takot sa kanyang mga buto na para bang pinanganak siya nito. Lumalabas na mahal, siya ni Pi Yangxi noong bata pa siya. Ang pag-agaw ng pagkain ng bibig ng aso ay malamang na posible lamang sa isang karakter na kasing lakas ng kay Pi Yangxi, di ba? Gayunpaman, matagal nang nakalimutan ni Jingzi ang karamihan sa mga bagay na binanggit ni Liu Jinghong, o may ilang malabong impresyon, ngunit hindi ganoon kalakas ang mga ito at hindi niya kayang pagsama-samahin ang isang malinaw at tiyak na larawan sa kanyang isipan. Sa bagay, 4 o 5 taong gulang pa lang si Jingzi nang umalis siya sa Jingzhou, at ang mga binanggit ni Liu Jinghong ay maaaring nangyari noong bagong taon noong bata pa siya, kaya nakakapagtakang maalala niya ang mga ito. Gayunpaman, ang sagot sa oras na ito ay napakahalaga. Sasabihin ng mga taong may mababang emosyonal na katalinuhan, ika-5 kapatid na babae, napakabata ko pa noon, at wala akong impresyon sa sinabi mo. Ang pagsasabi nito kapag napakasaya ni Liu Jinghong ay tiyak na masisira ang eksena. Hindi siya sigurado kung si Liu Jinghong ang magkukusa na maghagis ng tinapay sa aso, at pagkatapos ay agawin ito pabalik at hayaang kainin niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga babaeng nagagalit ay matigas, mabangis at hindi makatwiran. Kaya naman, si Jingzi, na may mataas na emosyonal na katalinuhan, ngumiti lang siya ng bahagya at marahang niyakap ang balikat ni Liu Jinghong nang hindi pinapansin ng iba. Noong sinabi ito ni fifth sister, para kaming bumalik noong mga bata pa kami. Ang mga araw na iyon ay palaging nandyan at hindi malayo. Oo, malakas na tumanggo si Liu Jinghong. Para sa kanya, ito na yata ang pinakamagandang sagot. Gayunpaman, mabilis niyang hinampas ang kamay ni Jingzi at nagsimula ng panibagong round ng pamimili. Gayunpaman, mas kaunting mga bagay ang binili niya kaysa dati. Kadalasan ay nagkukwento siya tungkol sa kanyang pagkabata kapag nakakita siya ng stall. Tungkol sa ganitong bagay, tumanggo lang si Jingzi at ngumiti. Ang pamimili kasama ang isang babae ay naging isang matrabahong trabaho. Chapter 729 Hindi siya makakainom, second update, please vote for me. Pagbalik ko sa bahay, pasado alas 12 na ng tanghali. Dahil kumakain sila habang naglalakad sa kalye, nang hindi na makakain si Jingzi, muling kinain ni Liu Jinghong ang natitira niyang pagkain. Sa kasamaang palad, sobra ang binili niya at ang dulo lang ng iceberg ang kinain niya. Kaya kahit tanghali ay walang ideyang kumain ang dalawa. At hindi ako nakaramdam ng pagod noong namimili ako. Nakaramdam lang ako ng pagod at pananakit ng mga binti ko nang maupo ako sa bahay. Matapos maupo sa harapang bulwagan at uminom ng tubig, naghanda silang dalawa na magpahinga sandali at lumabas ng bahay. Naglakad si Liu Jinghong papunta sa kanyang silid, at dahan-daang sumunod si Jingzi. Dahil katabi ng kwarto ni Jingzi si Liu Jinghong, hindi muna pinansin ni Liu Jinghong. Ngunit pagkatapos na dumaan sa sanggang bahagi ng kalsada, dapat ay kumaliwa si Jingzi ngunit sinundan siya sa kanan, at agad na huminto si Liu Jinghong. Aray! Sinusundan ni Jingzi si Liu Jinghong, tinitingnan ang kanyang malambot na mga kurba ng may kagalakan, ngunit biglang huminto si Liu Jinghong, nahuli siya ng bantay at tumakbo papunta sa kanya. Hindi ito inaasahan ni Liu Jinghong, kaya nakaramdam siya ng sakit at samandal. Ika-5 kapatid, mag-ingat ka. Habang sinasabi niya yun, hindi sinasadyang iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay at hinawakan si Liu Jinghong mula sa likuran. Sa pangingisda na ito, nakahuli siya ng dalawang bagay na bagamat masarap ang pakiramdam nila at nakaina niya ito noon, hindi na sana siya nangisda sa mga oras na ito. Tila tumigil ang oras sa sandaling ito. Medyo nahihiyang paliwanag ni Jingzi, ika-5 kapatid, hindi ko sinasadya. Natatakot akong mahulog ka, kaya kumilos ako. Napabuntong hininga si Liu Jinghong at sinabi sa malamig na boses, kung gayon maaari mo bang, tanggalin muna ang iyong kamay. Oh! Namula sandali ang mukha ni Liu Jinghong, at gusto niya itong pag-alitan, ngunit naisip niya iyon. Hindi na kailangang banggitin muli. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mahusay kaysa dito. Nagawa na nila lahat ng nakakahiya. Kaya hindi na kailangang ilantad siya. At kahit ang tanga ay hindi maniniwala sa kasinungalingan na takot siyang mahulog. Paano siya, isang 5th level strong person, mahulog? Tumalikod upang ilayo ang sarili kay Jingzi, tumingin sa kanya si Liu Jinghong at nagtanong, bakit mo ako sinusundan? Hindi ba sinabi ni fifth sister na dapat kang umidlip? Napaka-natural na sabi ni Jingzi. Nabulunan sandali si Liu Jinghong, pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang kilay, sabi ko matulog ka muna, pero bakit mo ako sinusundan? Nako, natatakot akong matulog sa araw. Nakalimutan ni ika-5 kapatid na niyakap mo ako noong bata ako. Para matulog at protektahan ako.
Nang magsalita si Jingzi, nanatiling nakatitig sa kanya si Liu Jinghong, sinusubukang makita kung gaano siya kakapal ang balat para magsalita ng mga walang hiyang salita, ngunit minamaliit siya nito. Jingzi, hindi naman siya namula. At ang ideya ni Jingzi ay napakasimple. Hindi ba nostalgic ngayon? Nakaramdam ako ng nostalgic kapag ginagawa ko ito. Sa oras na iyon, napakasarap matulog kasama ang malaking kubrekama. Natahimik si Liu Jinghong at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, noong bata pa tayo, sabay tayong naliligo. Bakit, ngayon gusto mo na rin? Noong 2 o 3 taong gulang pa lamang si Jingzi, si Liu Jinghong at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Kahit gaano pa sila katanda, walang hiya silang naligo sa kanya. Si Zhou Xining, Xingqiu at Pei Yangxi, na mas matanda sa kanila, ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang marinig ito ni Jingzi, nagliwanag ang kanyang mga mata at direktang sinabi niya. Okay. Alam ni Liu Jinghong na ang pagsasabi nito sa kanya ngayon ay walang kabuluhan, at itinuro ang tagiliran, matulog ka ulit. Dahil sa pamimili ngayon lang, malamang nahulaan ni Jingzi na nakala si Liu Jinghong sa kanyang buhol, kaya mas naging matapang siya sa oras na ito at diretsyong inabot at hinawakan si Liu Jinghong sa kanyang mga bisig. 2 beses na lumaban si Liu Jinghong sa una, ngunit nang masigurado niyang hindi na siya makakalaban, sa wakas ay kinailangan niyang sumuko at hinayaan siyang hawakan siya. Ipinatong ni Jingzi ang kanyang baba sa ulo ni Liu Jinghong at mahinang sinabi, ikalimang kapatid na babae, dahil tinanggap mo na ako, bakit hindi matulog ng magkasama? Sino? Sino nagsabing tinanggap ka nila? Nararamdaman ko, dito. Itinaas ni Liu Jinghong ang kanyang ulo at malamig na sinabi, sinadya mo ba ito? Ito. Hindi talaga ibig sabihin, nasaan ang puso ng ikalimang kapatid? Lumabas ka. Umungol si Liu Jinghong. Itinaas niya ang paa niya para sipain ang isang tao. Nang makita ito, mabilis na tumakbo si Jingzi. Duwag. Tumingin si Liu Jinghong sa tumatakas na figure ni Jingzi, umiling at pagkatapos ay tumawa. Bakit hindi ka kumapit sandali? Talagang hindi kinaya ni Liu Jinghong ang masamang ugali ni Jingzi. Siguro kung nanatili siya ng kaunti, nasira na niya lahat ng depensa niya. Siya. Ang daming namimili sa umaga. Sa mahabang panahon, kaya nakatulog ako ng napakalalim. Nang imulat ni Jingzi ang kanyang mga mata, gabi na. Matapos itulak ang pinto, bumagsak ang papalubog na araw sa kanlurang kalangitan, at ang mahinang paglubog ng araw nito ay kumalat sa looban, na naging dahilan upang magmukhang napakatahimik. Matapos matulog buong hapon, nag-inat si Jingzi at nakaramdam ng kaginhawaan at hindi komportable. Lihim pa rin siyang natutuwa dahil lagi niyang nararamdaman na magaganda at malalaking bagay ang mangyayari ngayong gabi. Pagkatapos ng mahabang tulog, na-recharge niya ang kanyang enerhiya. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay sapat na upang makayanan ang anumang labanan sa gabi. Kaya nag-walk out siya. Marahil dahil sa maagang paghahayag ni Liu Jinghong, alam ni Wang De at ng iba pa na aalis si Jingzi sa Liangzhou kinabukasan, kaya pagdating ng takip-silim, bumalik silang lahat na may hawak na mga garapon ng alak. Makikipag-inuman na naman daw siya kay Jingzi. Gayunpaman, hindi masyadong masaya si Jingzi at tumanggi siyang uminom. Walang magandang intensyon ang mga lalaking ito. Nagmura si Jingzi sa kanyang puso at nag-iisip ng dahilan para tanggihan sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa siya makapagsalita, tumayo si Liu Jinghong ng maaga. Bumalik ka, hindi siya makakainom ngayong gabi. Sabi ni Liu Jinghong. Si Wang Deman o si Wang Fujun at ang iba pang 3 bagong disipulo ni Jingzi, bagamat panandalian lang silang nakipag-ugnayan kay Jingzi, ang kanilang paghanga kay Jingzi ay tuloy-tuloy na gaya ng malakas na ilog. Malapit na nilang makilala si Jingzi. Pagkatapos nilang magpaalam, natural na gusto nilang mag-inuman muli para maibsan ang kanilang paggalang. Kung tutuusin, kinailangan ni Jingzi na pumunta kinabukasan, kaya hindi na sila makakasabay sa pag-inom. Ngayong gabi lang sila nagkaroon. Kaya't nagtaka siya, bakit, General? Sinabi rin ni Wang De, General, hindi ba madalas mo kaming tinuruan noon na ang mabubuting lalaki ay dapat uminom? Pinandilatan siya ni Liu Jinghong at malamig na sinabi, maaari kang uminom, hindi siya makakainom. Dahil, kailangan kong magpalipas ng gabi kasama siya. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Jingzi. Mukhang nahulaan niya ng maayos. Interesado rin sa kanya ang ikalimang kapatid na babae. Pero how dare she say it openly? Habang nagulat si Jingzi, narinig niyang dahan-daang sinabi ni Liu Jinghong, pupunta ako sa night market. Paano ako makakapunta doon kung uminom ako ng sobra? Kabanata 730, alisin ito ng mabilis, unang update, mangyaring iboto ako. Sa mata ni na Wang De, Wang Fujun at iba pa, ano ang pwedeng gawin sa night market? Paano ito magiging nakakapresko at komportable gaya ng pag-inom? Gayunpaman, hindi maganda ang mukha ni Liu Jinghong. Wala silang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagtatanong, kaya naawa lang sila sa sarili nila. Ngunit hindi inakala ni Jingzi na gustong bumisita ni Liu Jinghong sa night market. Malinaw niyang sinadya na ang intensyon ni Jinghong ay hindi bumisita sa night market, kundi sa sarili niya.
Sa oras na ito, nagsimulang maglabas si Liu Jinghong ng mga utos na paalisan ang mga bisita. Okay, let's go. Oh, sumang-ayon ang ilang tao, kinuha ang garapon ng alak at umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan siya ni Liu Jinghong, maaari kang umalis, ngunit panatilihin ang alak. Pagkatapos ay idinagdag niya, gusto ko lang pumunta sa night market kasama niya ngayong gabi, hindi bukas ng gabi. Sa pamamagitan ng pagkatapos, pumunta ka na lang at makipag-inuman sa kanya. Hindi ba maaari mong itago ang alak dito? Okay, ang galing. Ipinalakpak ni Wang De ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Gayunpaman, kayong apat na matatandang lalaki ay nagdala lamang ng 3 garapon ng matapang na alak. Napakaliit ba ng iyong kapasidad sa pag-inom? Sabi ni Liu Jinghong na may halong panghahamak sa mukha. Natigilan si Wang De. Kahapon, idinagdag niya sina Wang Fujun, Guulin at Jing Zhe. Uminom ang 6 na tao sa kabuuan ng 4 na garapon. Dahil dito, uminom ang lahat at nawala ng malay. Ngayon ay wala si Guulin, at sa tingin nila ay hindi sapat ang 3 garapon ng matapang na alak. Medyo marami, paano mo inaasahan na pagtawanan ni Liu Jinghong? Mabilis na tinapik ni Huang Kun ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, General Jinghong. Itong 3 banga ng matapang na alak ay ilalagay dito sa ngayon. Pagpunta natin dito bukas, magdadala pa tayo ng ilang banga. Maaari tayong uminom. Oo, kaya natin. Uminom. Lahat ay pumalakpak ng kanilang mga dibdib sa sobrang sigasig. Sige, huwag mong kalimutan. Pagkatapos magsalita ni Liu Jinghong, nag-hello silang 4 at umalis. Tumingin si Jing Zhe kay Liu Jinghong at naramdaman niyang may mali, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Lumingon si Liu Jinghong at nakita si Jing Zhe na nakatulala sa kanya. Tinapik-tapik niya ito at nakangiting sinabi, alam kong gwapo ako, pero hindi naman pwedeng kainin bilang pagkain ang mga gwapo, di ba? Bilasan mo kumain, night market tayo. Talaga, ito lang. Pupunta sa night market. Ano sa tingin mo? Napakurap si Liu Jinghong at mapaglarong sinabi. Akala ko. Tumangala si Jing Zhe at tumingin sa labas, akala ko bukod sa pagbisita sa night market, kailangan ko ring bumisita sa temple fair or something. Habang kumakain, inayos na ni Jing Zhe ang kanyang mentality. Ano ang nangyari sa pamimili? Hindi naman kasi buong gabing mamili di ba? Kung pwede lang talaga siyang mag-night shopping, irerespeto ko siya bilang lalaki ng babae. Hanggat hindi niya kayang magpalipas ng buong gabi sa pamimili, ang natitirang oras niya ay panlalaking oras. Pagkatapos kumain, nag-walk out si Jing Zhe at hinayla siya ni Liu Jinghong. Bakit? Lumingon si Jing Zhe, nakaramdam ng labis na kagalakan. Parang excuse lang ang pagbisita sa night market. Habarin mo ang iyong damit. Alinman sa sobrang reserve niya na siya ay nahihiya, o siya ay napakatapang na pinapahiya niya ang mga tao. Tumingin si Jing Zhe sa labas. Bagamat dumilim ang langit, bukas ang pinto, at paminsan-minsan ay dumadaan ang mga katulong. Kaya bamulong siya, ikalimang kapatid na babae, hindi ba magandang ideya na habarin mo ang iyong mga damit dito? Inilibot ni Liu Jinghong ang kanyang mga mata sa kanya, ano ang mali? Habarin mo lang ang iyong damit kung sasabihin sa iyo. Bakit ang daming kalokohan? Boy, hindi makapaghintay. Kaya humakbang ako pasulong, naghahanda munang isara ang pinto. Anong ginagawa mo? Isara mo ang pinto. Isara mo ang pinto para saan? Sayang ang oras, tanggalin mo dali. Isinara pa rin ni Jing Zhe ang pinto. Wala siyang pakialam, pero walang makatingin sa panglima niyang kapatid maliban sa kanya. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumibok ang kanyang puso, at sinimulan niyang tanggalin ito. Ang unang hinubad niya ay natural ang purple na vest na inihanda ni Liu Jinghong para sa kanya noong umaga. Hinimok niya si Liu Jinghong habang hinuhubad ito. Ikalimang ate, huwag kang matutulala. Nasimulan ko na, at maghubad ka na rin ng damit. Matagal ko nang natapos ang paghubad ng damit ko. Tapos ka na bang maghubad ng damit mo? How could you? Natarante si Jing Zhe. At itinuro ni Liu Jinghong ang kanyang itim na damit, hindi ba niya hinubad ang lahat ng ito? Hindi lang niya ito hinubad, ngunit ang kanyang buhok ay nakatali din. Pagkagising pala ni Liu Jinghong ay isinuot niya ang purple hairdo na suot niya sa umaga. Nagpalit siya ng kanyang fairy dress at isinuot ang itim na damit na ito, at ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng isang hairpin. Kung sa araw si Liu Jinghong ay parang engkanto na bumababa sa lupa, si Liu Jinghong naman ngayon ay parang night elf, nakasuot ng itim, na para bang naghahalo siya sa gabi. Gayunpaman, hindi ito maintindihan ni Jing Zhe, dahil iba ito sa uri ng pag-alis na naisip niya. Fifth ate, nagpalit ka lang ng damit. Saan ka naghuhubad ng damit mo? Tingnan mo ako. Habang sinasabi niya iyon, tinanggal na ni Jing Zhe ang isang hilera ng mga butones sa kanyang roba at tatanggalin na niya ito. Sa oras na ito, nanlaki ang mga mata ni Liu Jinghong, at pagkatapos matigilan ng ilang segundo, dali-dali niya itong pinigilan. Anong ginagawa mo? Tanggalin mo yang damit mo. Sinabi ni Jing Zhe nang walang katotohanan, at medyo hindi nasiyahan sa lahat ng usapan ngunit walang aksyon, ni Liu Jinghong, ikalimang kapatid, bilasan mo. Nang makitang hinubad na ni Jing Zhe ang kanyang damit.
Nang habarin niya ang kanyang robe at yumuko para habarin ang kanyang pantalon, humakbang si Liu Jinghong at sinipa ang kanyang nakataas na puwitan. Si Jingzi ay hindi handa at halos malaglag sa lupa na parang aso, ngunit hindi man lang siya nagalit, ngunit sa halip ay nasa sabik, ikalimang kapatid na babae, hindi ko inaasahan na gusto mo pa rin ang ganitong uri ng estilo. Sassy girlfriend. Kawili-wili ba ito? Huwag mag-alala, ay cosplay ako magaling siya. Maghintay hanggang matapos kong habarin ito. Habarin mo yang buhok mo. Pinulot ni Liu Jinghong ang robe ni Jingzi na walang ingat na itinapon sa upuan at hinampas ng malakas si Jingzi sa ulo, hinihiling kong habarin mo ito. Hinubad mo ang waistcoat na iyon. Hindi mo ba nakita na hinubad ko rin ang Liusian skirt na kapareho ng kulay ng iyong waistcoat? Lumabas pala silang dalawa para magpakitang gilas sa araw, at walang nakasuot ng purple na damit kapag weekdays. Oo, ang kulay na ito ay hindi lamang maliwanag, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kung wala kang tiyak na hitsura at ugali, ngunit hindi mo mapapantayan ang kulay na ito, ikaw ay pagtawanan. Kaya't sa paglalakad nilang dalawa, malamang alam ng mga tao sa lungsod na pareho silang nakasuot ng kulay purple. Kung lumabas sila ng ganito sa gabi, makikilala sila at walang privacy. Sa wakas ay naunawaan ni Jingzi at pinulupot ang kanyang mga labi at sinabi, kung gayon kung hindi mo ito ipapaliwanag ng mas malinaw, naisip ko. Bakit? Akala ko hiniling mo sa akin na tanggalin lahat ng damit ko at magpalit ng damit. Si Jing, na walang interes, agad na naramdaman ni Zi ang lamig at mabilis na kinuha ang robe sa upuan para isuot ito, ngunit pinigilan muli ni Liu Jinghong. Itigil mo na ang pagsusuot nito. Ikaw ang may gusto na huwag ko itong habarin. Ikaw ang may gusto na hindi ko ito isusuot. Ikalima ate, ano ang gusto mo sa akin? I mean, nakita na nila ang robe na ito. Bakit hindi na lang nila palitan? Fair na. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Liu Jinghong sa side hall at lumabas pagkaraan ng ilang sandali na may hawak na isa pang itim na damit, isuot mo ito ang binili ko. Para sa iyo. Siya sana ay matulad ako kay Zhou Xining at buong pagmamalaking sabihin, ako mismo ang nagtahi nito para sa iyo. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kamay ay magaling gumamit ng mga sandata ngunit hindi magaling sa pagkakayari ng babae, kaya sa huli ay masasabi lamang niya ang totoo. Okay. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.